Hello mga kakusina! Welcome po ulit sa inyo dito sa aking YouTube channel, La Cuisinière at its Finest. Dahil cooking is life and food is life, panibagong video na naman po kasama ako. So tara na! Let's start cooking. For today's recipe, since malapit na ang holidays, tayo po ay gagawa ng homemade Christmas ham. So first things first, to make our Christmas ham, we are going to make a brining solution. So ito po yung mga ingredients. We have 1/3 cup of iodized salt. Okay? So, ilagay po natin yan dito sa ating pot. Medyo malalim-lalim na pot kasi dito na rin tayo magbe-brine ng ating pork. Okay? And then we have 1 cup of washed sugar. Next, very important, we are going to add pink salt or curing salt. Iba po ito sa pink Himalayan salt. No? This is curing salt, and sometimes tinatawag nila itong salitre. So we need this. Importante po ito sa ating recipe. So this is about 1 tablespoon. So let's add that. Simutin natin. Now, sa iba, okay na to, no? Pero I'm gonna add aromatics for our recipe. So I have here 1 whole bulb of garlic. Pinipi ko lang siya, hindi ko siya chinop or anything para madali natin siyang matanggal after we cure our ham. So this is 1 whole bulb of garlic. Next, we have bay leaves. Medyo marami-rami to. Maliliit. Kasi crush na lang natin to. Malaki, no? Bay leaves. And then, I'm going to add 1 cinnamon bark. And lastly, we have slightly cracked black pepper. Hindi siya ground pepper, no? Okay. There we go. So, yung ating pork is 3 kilos. Your water should be 3 liters. Okay? 1:1. Okay. 1 liter muna kasi pakukuluan muna natin to na para lumasa yung mga nilagay nating ingredients. So, let's turn our induction cooker. So, I'm just gonna give this a little bit of a mix. Okay. So, let's boil this for like mga 10 minutes. Okay, now that this is boiling, let's turn this off. Okay. So, the reason why we boil this, para, you know, we want to make sure na natunaw ng maigi yung salt and sugar, right? And maboil niya yung aromatics natin para lasang-lasa talaga sa brining solution natin. Now, this is just 1 liter of water. Pero syempre, ilalagay pa natin yung 2 liters. Now, hindi na natin sinama sa pagpapakulo yung 2 liters pa na water kasi nga gusto natin yung brining solution natin lumamig kaagad para mailagay na natin yung ham. So, I'm gonna put here cold water na. So, 2 liters of cold water is going to be added next. Ice here as well. Okay, this is our ham. Okay. Pinatanggal ko yung balat. Again, this is 3 kilos, may taba. Gusto ko may taba. Tapos, binilog-bilog lang namin. So, isang buong pork pigi ito.
binilog ko lang na ganyan. Gusto ko lang talaga bilog siya. So, kung papansin nyo, yung pagkakatali, it's not perfect, pero syempre, gusto natin kaya intact yung ating ham pag binray natin. So, again, this is 3 kilos of ham. Nilagay ko siya sa ref para malamig na rin, no? Para pag nilagay ko siya sa brining solution natin, hindi siya masya-shock at maluluto. I chilled this overnight sa refrigerator. Malamig na to. I am going to put it in dahan-dahan. Oops. Ayan. So, make sure lang na nakalubog siya. Okay? Lubog na lubog. So, here it is. We are going to cure this for 5 to 7 days. So, meron ako ditong plastic wrap. We are going to cover this with plastic wrap para malubog. Ito naman. We are just going to cover this like this para airtight siya. Okay? So, ilagay na natin to sa ref. Okay, so ganyan yung itsura sa ref. Ayan, ganyan. Okay, so again, we will cure this in the refrigerator for 5 to 7 days. Ano na ngayon gagawin natin mga kakusina, no? We will cure the pork for 5 to 7 days para maging ham na siya. Babalikan ko kayo after 5 to 7 days para iluluto na natin yung ham. Okay mga kakusina, it has been 7 days. Ito na yung ating binabrine na ham. So, buksan lang natin. I can smell the garlic. Wow. Amoy ham. Amoy cinnamon. Wow. Oh my God. Ano na siya? Kulay pink na. Hugasan natin to ng maigi. Okay? Bago natin siya papakuluan and lulutuin sa pineapple juice. Okay, so nahugasan na natin mga kakusina and nilabas ko na nga yung malaking kawa ko. Napakukuluan lang natin ito sa pineapple juice para maluto siya. Okay, so I have here sweetened pineapple juice. Ito yung gagamitin natin. I have 2 liters kasi malaki-laki yung ham natin. Shake muna natin. Titira ko ng konti, iinumin ko. Oops. Kaya naman ng cover. Every 15 minutes, binabaligtad ko siya kasi hindi siya nakalubog. So, this has been boiling for almost 45 minutes na. Pinapatay ko habang pinabaligtad para safe tayo. Ooh, okay. Turn it on again. Now I'm gonna add 1 cup of washed sugar. Para mag-caramelize na, para meron tayong glaze. Makikita nyo pink siya, no? That is because of the curing salt.
So this is done. Ay, kumukulo. Oh my God! Ay, salamat. Ang bigat. So ito na siya. So here it is. Usok-usok pa. Now, I'm gonna let this cool. So, ang gagawin ko dito, papalaputin pa rin natin siya, no? Para maging syrupy, para magiging glaze na. Okay? Ilipat lang natin to. Kasi masyado malaki. Okay. Now, we are going to turn this on. And we're gonna continue to thicken this up. Wala tayong ilalagay na cornstarch or anything. We're gonna gradually thicken this up. Kasi pineapple juice to. May sugar. So, it's gonna eventually thicken up. Just gonna let it boil hanggang sa lumapot. Still have honey. So, nalagay ko na siya. Ubusin ko na tong honey ko. Tikman natin. And it has that smoky flavor. Pero hindi overpowering kasi nga naglagay tayo ng liquid smoke. So we're gonna put it in a microwavable container para pag kailangan natin microwave natin. Okay? So we're gonna let this cool and we are going to keep it in the refrigerator. So this is our ham. Tinanggalan ko na siya ng string. Medyo tinikman ko na masarap. Sobrang sarap. Ham na ham. Okay. Tsaka ang bango. Okay, so we're just gonna let this cool. Tapos ibabalot na natin siya para mailagay natin siya sa refrigerator so that it can hold its shape, tapos saka natin isa-slice, okay? So, we're gonna let this cool muna. Malamig na yung ham natin. Kasi hawakan ko siya. So, let's put it here. We're gonna secure this refrigerator. Alrighty, so this is our ham. We chilled it. Tingnan natin. I'm gonna reuse the foil pala natin. Dahan-dahan lang natin siya. Buksan. And you can eat boiled ham cold, no? Look at that. Wow, ito na siya.
So, ito na nga, no, niluluto na natin yung ating Christmas pineapple ham over a stove lang. Okay, stove and pan. Naglagay ako ng konting oil. I place the ham, yung sakto lang nakakainin namin. Kakainin namin to for breakfast. And then, naglagay ako ng glaze. Tapos, konting tubig para mainit niya ng maigi yung ating ham slices, ano. So, paigaan ko lang ito hanggang sa maging glaze na talaga kasi tinubigan natin to ng konti. So, ganun lang, and then later on, mag-taste test tayo. Ayan. So, this is our pineapple glazed ham. Ayan. Siya. Okay. So, pwedeng pang breakfast in preparation for Noche Buena. So, ayan. Tsaka ano to, neat talaga. Walang extender. Okay. Ayan. Nice. Sarap pang breakfast nito, mga kakusina. Ayan. Okay. So, we will taste it. Mag-iinit lang ako ng kanin. Yan. So, ganito kalaki yung container nung pinaglagyan natin ng ham. Yan. Yung glaze, hiniwalay ko sa isang lalagyan. Diba? Marami na to, as in. Tapos, hindi pa sobrang nipis ng mga slices. Okay? Ayan. So, ako, ini-slice ko na para hindi ako nahihirapan. Para kukuha na lang and then iinit. Okay. So, ini-slice ko na lahat. Nilagay ko dito. And then, I keep it in the chiller lang. Hindi sa freezer. Okay. So, ganito siya. Dami nitong bigat. So, magte-taste test tayo. Mag-iinit lang ako ng kanin. So, ito yung ham natin. Ito siya. Puso ko ng may konting fat. Okay lang yan. Ayan. Akala ko hindi ko makakain to kasi hindi ako makakain ng solid food last time. So, here we go. Here it is with rice. Ham nga. Ham na ham. Maganda sa stovetop. Talaga mag-init. Kasi baka, ang fear ko kung sa oven baka mag-dry. So, at least ito, hindi. Juicy and tender. Huwag sa microwave kasi kukunat talaga kahit anong karne sa microwave. Kulang. Next time, ang gagawin ko naman, belly, pork belly. Kasi ito, ano to eh, medyo lean. Yung top part lang yung may taba. Pero pag pork belly, mukhang mas masarap. Hop. Good job, yan. Sarap. Ano? So tender. Lasang ham, promise. Sakto lang yung alat
And tamis. Hindi masyado matamis. Isa pa. So good. Pag nakauwi ako ng probinsya, nilulutuan ko yung mama ko tsaka yung mga pamangkin ko, yung kapatid ko ng ham. Ako nang gagawa ng ham nila. Dali lang. Sobrang dali. Yun lang. Mag-aantay ka lang talaga ng 7 days. But this is so much better than yung commercialized ham. Mas mura, mas masarap. Yan. So, yum. Mas masarap nga to kung medyo may fat in between. Pwede rin siguro, no, instead of doing it as a whole ham, pwede siguro yung moksal na pang samgyup, and then you just brine it for like 1 or 2 days. Siguro pwede yun. Susubukan ko yun next time. 1 or 2 days lang kasi nakaslice na yun eh. Or 3 days. Harap. 7 slices to. So, may 4 pa. Nakatatlo na ako. Yummy! Finally, nung ma-edit ko na rin tong video na to kasi ang tagal din ng curing niya. Yan, sa mga interesado na matutong gumawa ng ham, napakadali. Patience lang talaga yung kailangan. Okay. Ubos. Last subo. Matutuwa yung anak ko. So that is it mga kakusina. Sana nagustuhan nyo yung ating recipe na homemade Christmas pineapple ham. Now if you do like this video, give it a thumbs up. Share this video to your family and friends. And kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na para naabangan mo yung mga upcoming videos ko and recipes. Thanks again for watching mga kakusina. See you again on the next video. Bye now!